What is up mga boss? So for today's video ay ibabalik natin sa 57mm yung ating XRM na naka 62mm. So ayun, ito yung ating stock cams. Yan din yung gagamitin natin mga boss. Tapos ito yung ating throttle body ay manifold, manifold pala. Tapos naka port na siya, port mat sa ating head. So stock head ang gagamitin natin mga boss para sa ating 57mm stock head. So ito yung gagamitin nating throttle body 32mm. So yung ginamit natin sa 62mm is yung 30. So dito yung gagamitin natin is 32 para makabawi tayo konti. So yan yung ating stock head. Yan, naka port na yan sa intake para mag-match dun sa ating manifold. So yan, ibabalik lang natin siya sa 57mm kasi gagawin ko na siyang pang service na lang talaga. Pero walang problema yung 62mm natin mga boss. Babalik ko din yan pag pag na-miss ko na yung power ng 62mm. So ito nga 170cc na injector ng pitch bike. So ito yung ating mga boss. Tapos ito pala yung ECU, programmable racing ECU ng XRM 125 na pitch bike. So ito yung head natin, natanggal ko na yung manifold. So kakalasin ko na lang yan mga boss para may kabit na natin yung 57mm. So ito yung ating cam gear or timing gear. Tatanggalin lang yung dalawang tornilyo sa cam gear or timing gear. Yan, 8mm. So iba din yung cam gear or timing gear ng XRM FI. So ibabalik ko lang siya ng 57mm mga boss kasi nagbabalak ako na ibenta yung aking Raider FI. So kailangan walang problema sa daily use itong XRM FI natin. So nagbabalak pa lang naman ako mga boss. So ayan, tatanggalin lang natin tong dalawang tornilyo. Medyo mahirap kasi yung isang kamay ko is nakahawak sa ating camera. So ayan, ikot-ikot lang, matatanggal din naman yan. Ayan. So ayun, natanggal ko na mga boss. So next naman tatanggalin ko itong tornilyo ng ating roller guide or anong tawag dito, basta yung wheel na guide para sa ating timing chain. So ayan, natanggal na mga boss. So next yung nakalimutan ko pala tanggalin dito yung ating elbow para sa ating pipe. So ayan, tulak-tulak lang. So ayan, natanggal ko na mga boss. So pati itong sensor mga boss tatanggalin ko. Yung langis dyan nanggaling dyan sa sa bolt ng cam cover kasi lumuwag, tapos napunta dyan sa sensor. Kaya tatanggalin na natin tong nut dito sa ating stock bolt para matanggalin natin yung cylinder head at saka cylinder block. So ayan, ikot-ikot lang yan mga boss. Tapos yung tappet cover pala, yan lang din yung gagamitin natin sa ating stock head. Pati itong mga washer tatanggalin din natin. Ayan, madali lang talaga mga boss, basta top overhaul lang. Ayan, medyo nahihirapan akong kunin yung isang washer mga boss. So sayang tong 62mm natin, pero pwede naman nating ibalik to pag ginusto natin. So ayan, natanggal ko na mga boss.
Tapos tatanggalin ko lang yung head at saka block. So ganyan lang mga boss. Medyo madali lang kasi hindi gasket yung ginamit ko. Mighty gasket lang yata yung ginamit ko dito. So ayan, napakadali lang. So mayroon pa palang isa, yung ating sensor hindi pa natanggal, kaya yan tinanggal ko na. Kaya pala ayaw mahugot. Ito mga boss, ito yung ating auto sensor. Ayan, natanggal na, walang sabog yun mga boss. So pati itong block tatanggalin din natin. So ito yung ating bore ng 62mm. So medyo pangit yan mga boss, pero goods yan. Yun yung ating ipapalit pitch bike na bore kit at saka stock head. So ito siya mga boss. Yan, sobrang dali lang yan. Yan, tumagas na yung oil na galing dun sa head. So yan, hihilaan lang natin yan. Tapos yun na. Yan yung ating piston na 62mm. Pangit yung pagka valve pocket niyan, pero goods naman yan. Kasi dati wala pa akong mga porting tools, kaya talagang grinder lang yung pang valve pocket, pero goods naman. So ito na, nakabit ko na yung pitch bike na 57mm. Tapos isusunod natin tong ating stock head. So yung head pala natin mga boss is naka stage 2 pa rin tayo ng Z5 na camshaft. So yan, pitch bike. So yun mga boss, fast forward, tapos na, hindi ko na na-videohan yung iba. So yan, 32mm.